bansa. At malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. Wala na makapasok na rescue. Yung mga rescuer, nakikita ko, nagdala, hindi na makatawid sa ilog. Ang tubig, mga anak ko, dili namin madayag. Inanay na siya nag-us-us niya. Tiyam, sa taga-diri na, ngadto ko sa kuan, nagblaka ko yung mga kapatid ba. Ngadto ko sa gawas, naanod man ko dito noon. Nakakabyon ko atong kuan. Kakabyon ko sa tubo, kakuskos poste, nagbaybay na ko nga to sa kilid. Hilar ko dire. Mo ko ikaon. Kayo naman ko magamit yun. Akong, tilaw na ko bugas, Brad. Kana na ang laki may manlutaw. Kualas ko. Nininisan muna namin kasi naabutan ng ba, hirap na mag-stay. Kailangan, ayusin mo. Ayusin muna. Mga 13 years na po kami dyan. Ngayon lang po talaga siya bumaha. Parang nag-flash flood. Lahat ng damit namin at saka yung mga damit sa balay. Paglayan sis, wala talaga. Wasaot. Nandun naman po ang kuan ba, pundasyon nandun. Pero yung sahog kaganon na pa. Kasira na talaga, friend. Naganon na siya. Pero, tayo niya po ko, salamat sa Diyos kay sa among laing barangay, dagan sila patay. Luya sa San Pio, ato. Akong gibisita pag-augma. Wala na di balay. Urot na. Kano ko, swerte na imi. Naiawa dyan ang Diyos ba? Nang magkagayon ng wikay, nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at inilabas niya sila sa kanilang kahirapan. Kanyang pinahihimpil ang bagyo. Huwag nating kalimutan sa ganitong mga pagkakataon, wala naman tayong ibang masusulingan sa buhay. At sa isang nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos, kahit hindi pa bagyo, ang lagi mong tiwala, yung magagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Ngayon po, mga kapatid, panahon ng pagdaing sa Diyos. Oto na ako, naadji pagligtas niya. Sa akong anak po, burag dito lang. Sa ako lang, dito lang sa pagpanalangin sa akong anak. Kalmara siya, di pareha sa uban bata, mga kilak na, maratol siya. Wala ra, kalmara siya. Pag-abot ako sa ato, dito na ako nag-pray ko nga ayaw pasaylo, nga sa akong mga pagkuwang, sa mga kapatid. Tapos sa ilo ako, maunang ginilas na mo. Pinawat ang mga bata lang, maluwas. Maro dito ako Sa pag-ungan ako pray, effective juga siya. Kay, ang side mirror sa motor ni, nakita naman, hantod dyan sa ligid ko. Salamat sa Diyos. Nandito po kami para makiramay po sa inyo dahil gusto po ni Kuyang kamustahin po kayo. Kaya nandito po kami. Malaman po ang inyong kalagayan para kung paano po kami makakatulong po sa inyo. Ano po bang maitutulong po sa inyo mga kapatid? Opo, kasi gusto ni Kuya matingnan talaga yung mga kapatid. Una, may Diyos po tayo. Meron tayong taga-akay na nagtuturo para tayo lingapin. At may mga kapatiran talaga na tinuruan ng pag-ibig. Lahat ng bagay gumagawa magkakalakip sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. So pagka umiibig ka sa Diyos, lahat ng bagay gagawa sa ikabubuti. Nino, nung umiibig sa Diyos. Kung ano man yung tinahintulot ng Diyos na mangyari sa buhay natin, there is something good in there. Kung alam mong tingnan, i-assess, kung umiibig ka sa Diyos. Sa kamusad, nasa lanta.
ang pagtuog yun nga kami rin nagrabihan. Pero pag kaugmaan na naibawan ako ang konsolasyon, grabe po. Pero wa sila nagduduwag adto sa kuha. Iadto jud ko nila. Mao to ni chat ko sa kapatid. Tabangi ko niyo bisag paklans lang. Awan nagigutom lang. Luto pag ugma na adto rin sila. Giitagaan rin eh. Salamat sa gumayo sa salamat po sa Diyos. Nga itabang po sila, wala po sila nagkuwang sa kuha. Nakita na ko sa kapatiran na nagtutulong-tulungan kanang kay kung dili wala ko sa MCGI karon, wala ko kibaw sa ako ang pinabuhi ko asa ko kasi wala nang giginikanan puro nakanak ko nga naada diri ang akong pamilya. Naautorong ng Diyos, nararamdaman ko sa buong kapatiran sa MCGI na may kapatid talaga ako. May Diyos talaga ako. Dili na ako madluksis kung asa ko maabot. Asa ko ugasa man ko makuan unsa may mahitabo sa akong kinabuhi o una kay mga kapatid na salig na ko na naadi mga kapatid nga tulong nimo, tabang nimo. Naot ko nga atod sa hantod, dili magsawa ang mga kapatid sa pagtulong-tulong. Salamat sa Diyos na tungod niya ang mga kapatid na stay lang gyapon na iniibigan sa isa't isa. Salamat sa Diyos ng marami. Isang bagay, ang Panginoon ay magiging matayog na buog sa napipigan. Matayog na buog sa mga panahon ng kabagabagan. At silang nangakakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng kanilang tiwala sa iyo. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay hindi mo pinabayaan sila na nagsisihanap sa iyo. Bilang isang bayan, mga kapatid, na nakikinig sa Diyos, pagtulong-tulungan nating gawin yung kalooban ng Diyos para pakinggan tayo ng Diyos. At pakinggan din natin yung sinasabi ng Diyos na ating pakinggan para pakinggan tayo ng Diyos sa ating mga daing. At pag dumadating ang panahon ng kabagabagan, mayroon tayong maaasahang matayog na muog na maaari nating matakbuhan. Mayroon tayong madadaingan na makikinig ng ating mga pagdaing.